Welcome sa aking channel, Kaidu TV. Kayo po ay mahilig mag-alaga ng manok o gustong matuto kung paano mag-alaga ng manok, inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe. At kung nagustuhan ninyo ang content na ginawa ko, like na lang din po at i-share natin sa iba. Kung may katanungan kayo, pwede kayong mag-comment sa baba. Kung may request kayo na gustong i-topic, welcome po ang lahat at pag-usapan natin sa channel na ito. Mga tips sa pagpakondisyon ng ating mga breeder. Importante na kondisyon ng ating mga breeder ang tandang at mga inahin bago sila isabak sa breeding para hindi masayang ang ating panahon. May masamang epekto kasi sa mga magiging itlog at sa mga sisiw kung hindi maganda ang kondisyon ng ating mga manok. Ito marahil ang dahilan kung bakit kakaunti lamang ang maiproduce nila na itlog at magiging sanhi rin ng mababang fertility rate ng mga itlog. Pagdating sa incubator, kakaunti lamang ang mapipisang itlog at magiging output ng ating mga sisiw, at ang masaklap pa nito ay ang mga sisiw na naiproduce natin ay mahihina at mataas ang mortality nila. Minsan ay mauuwi ang lahat sa pagkamatay. Ganito kaimportante kung bakit kailangan ikondisyon muna ang ating mga alaga bago natin sila isalang sa breeding. Paano nga ba ang mga paraan para maiwasan ang ganitong problema? Sa video na ito ay i-share ko sa inyo ang aking paraan kung paano ako magkondisyon ng aking mga alaga. Una is separation. Sa pagpapakondisyon natin sa ating mga breeder bago sila isalang sa breeding, ugaliing i-separate o ihiwalay muna ang mga tandang sa inahin. Nang sa ganon ay magiging sabik sila sa isa't isa at hindi masayang ang similya nila habang nagpapakondisyon ang bawat isa. Habang wala pa sila sa kondisyon, ay huwag muna silang ihalo. Tapusin muna ang video na ito para malaman natin ang mga dapat gawin at malaking tulong ito sa ating pagpaparami ng mga alaga. Pangalawa is balanced diet o saktong pagkain. Pagdating sa pagpapakain sa kanila ay kailangan ma-monitor natin ito. Kailangan na tama lamang ang ating pinapakain sa kanila. Hindi sobra at hindi rin kulang. Importante ito dahil kapag sobra ang taba ng tandang, ay posible na mababawasan ang fertility ng similya nila. At hindi din makabubuti sa mga inahin kapag mabigat ang tandang na papatong sa kanila. Kung kulang naman ang kanilang kinakain, ay magiging payat ang tandang at walang lakas. Kaya importante na tama lang ang ating pinapakain sa pagpapakondisyon ng ating mga breeder. Ganon din naman sa ating mga inahin. May mga masamang epekto kung kulang o sobra ang pagkain nila. Kung sobra ang taba ng ating mga inahin, ay maaaring maapektuhan ang pag-produce nila ng itlog. Imbis na umiitlog sila ng marami, idadalang ang pag-itlog. Maaari din na apektuhan ang fertility rate ng mga itlog kapag pinapapapisa na ang mga ito. Pangatlo, pagpapaligo. Sa pagpapakondisyon ng mga breeder, importante din na paliguan ang ating mga alaga. Hindi lamang para magiging malinis at mabango sila, kundi para matanggal ang external parasite na nasa balahibo nila nakatira, gaya ng mga kuto. Marahil nagtataka tayo minsan ang lakas kumain ng ating mga alaga, subalit hindi sila tumataba. Malamang isa sa mga dahilan nito ay marami silang kuto
o external parasite na dapat matanggal sa kanila para magiging maayos ang pangangatawan nila. Gumamit ng shampoo na available sa merkado na pwede nating mabili para sa ating mga manok nang sa ganon mamatay o matanggal ang mga naninirahan na mga kuto sa kanilang katawan. Pang-apat, deworming o pagpurga. Ang pag-deworm o pagpurga sa ating mga breeder ay isa rin sa pinaka-importanteng proseso bago natin isabak sa breeding ang ating mga alaga. Kung ang external parasite ay matanggal sa paliligo, sa pamamagitan naman ng pagpurga ang paraan para matanggal natin yung internal parasite na nasa loob ng katawan ng ating mga alaga. Gaya na lamang ng mga bulate na nagiging sanhirin ito ng pagpayat ng ating mga manok na nakakaapekto sa performance sa pagproduce ng mga itlog maging sa mga sisiw. Maraming available na mga pampurga na mabibili natin sa mga aggregate supply. At panglima ay vitamins. The last part of conditioning ang pinaka-importante sa lahat, ang pagbibigay ng bitamina sa ating mga breeder. Siguraduhin mabigyan natin ng akmang bitamina ang ating mga alaga. Magbibigay tayo ng vitamin A, D, E para sa ganon magana ang ating tandang sa pagkasta. At ang mga inahin naman natin, imagana din sa pagpapakasta. May mga available sa mga aggregate supply na may bitamina na kailangan natin para dito. Mahalaga na malusog ang ating mga alaga at nasa kondisyon sa panahon ng breeding. Dahil layunin natin dito ay makapag-produce ng marami at malulusog na mga sisiw. Kung ang ating mga breeding materials ay sakitin at mahihina, baka sakitin din ang maproduce nila ng mga sisiw at madali po silang mamamatay. Sana po ay nagustuhan ninyo ang content. May natutunan tayo sa video na ito na pwede nating i-apply sa ating mga manukan. Sana po ay mag-subscribe kayo at mag-share at mag-like sa aking channel. Maraming salamat po sa panunood. Para maiwasan ang mga matinding sakit sa ating mga alagang manok, ay kailangan alam natin ang mga basic na paraan para mapanatiling malusog ang ating mga alaga. Madalas na paglilinis sa paligid, mga kulungan at pag-disinfect sa manukan. Pero marahil hindi alam ng karamihan sa mga nag-aalaga ng mga manok na may uri ng piste o virus na kapag manalasa ito sa ating manukan ay posible na maubos ang ating mga alagang manok sa loob lamang ng 3 araw. Kahit gaano natin kaingat sa ating pag-aalaga, kahit na malinis ang ating paligid at mga kulungan, ay posible pa rin itong darating sa ating lugar dahil sa dala ito ng hangin. Kapag ito ay tumama sa ating manukan, ay kaya nitong ubusin ang ating na-invest ng mga manok. Hindi po ito pagmamalabis, pero totoo po ito na nangyayari sa mga nag-aalaga ng manok. Alam ko po na ayaw natin itong mangyayari sa ating manukan, kaya tapusin po ang video na ito at tatalakayin natin sa content na ito kung paano natin maiiwasan ang ganitong mga pangyayari at ang tamang kaalaman patungkol dito. Welcome po ulit sa aking channel, Kaido TV. Maraming salamat po sa mga nag-subscribe na. Sisikapin ko po na makakapulot kayo ng kaalaman
Sa bawat content na aking gagawin at mga hindi pa nakapag-subscribe, huwag po kayong mahiya. Welcome po lahat dito. Gagawa ako ng mga informative na video na mapupulutan ng kaalaman. Inanyayahan ko po kayo na mag-subscribe. Paalala lamang po, hindi ako doktor ng hayop o hayop na doktor. Ang ibabahagi ko lang po ang aking nalalaman tungkol sa pag-aalaga ng manok. Maraming salamat po. Enjoy watching. Shoutout nga pala sa nag-request ng content natin ngayon, Madam Marge. Isa po siya sa ating mga naging satisfied client ng ating mga sisiw. Maraming salamat po ma'am sa pag-request ng content natin ngayon na ating pag-uusapan, at kung meron po kayong mga gusto na topic, pwede po ninyong i-comment sa baba for request. Shoutout din kay Giovanni Sirama. Enjoy watching po. Thank you. Ang solusyon upang mapigilan ang ganitong uri ng piste o virus ay ang pagbabakuna o ang vaccination. Ang bakuna ay isang solusyon na ginagamit para makaiwas sa iba't ibang uri ng sakit sa tao man o sa hayop. Hindi naman po ibig sabihin na kapag vaccinated na ang ating mga alaga ay hindi na ito matatablan ng sakit. Yun nga lang, ang advantage ay madali silang makaka-recover kung matatamaan man at hindi agad na mamatay kumpara sa hindi nakapagbabakuna sa kanilang alaga. Ang bakuna din ay hindi gamot sa mga sakit, kundi napipigilan nila ang virus na dadapo sa ating alaga dahil sa antibodies na galing sa pagbabakuna. Nakakalungkot lang isipin na marami sa mga chicken raisers ang hindi pa nauunawaan ang tungkol sa pagbabakuna. Mali ang information na nakuha nila patungkol sa vaccination. Ilan sa maling kaalaman at paniniwala ng marami ay una, mamamatay daw ang mga manok ng kapitbahay kapag nagbabakuna tayo sa ating manukan. Maling-mali po yun mga boss. Ganito kasi ang nangyayari kapag ikaw ay nagbabakuna sa iyong mga alaga. Siyempre, ang mga manok mo na vaccinated na ay protected na sila sa mga sakit. Halimbawa, NCD o Newcastle disease o sa Tagalog, aratay or atay sa Bisaya. Kapag nangyari na may NCD na virus na dadapo sa inyong lugar at nagkataon na ikaw lamang ang nakapagbabakuna ng NCD, tiyak po dun ay matatamaan ang mga manok na hindi nabakunahan ng NCD sa inyong lugar, kasama na mga manok ng kapitbahay mo. Ang thinking ng marami ay dahil sa ikaw ay nagbabakuna, ikaw ang dahilan ng pagkamatay ng manok nila, which is mali po. Obligasyon natin bilang chicken raiser na bakunahan natin ang ating mga alaga gaya ng pagbabakuna natin sa ating mga anak at maging sa ating mga aso. Pangalawa, nakakasama daw sa kalusugan ng manok ang vaccine. Gaya ng sinabi ko, ang pagbabakuna ay isang uri ng solusyon upang mapigilan ang malawakang sakit na posibleng dadapo sa iyong manukan. Para hindi ito makakasama sa ating mga manok ay kailangan lamang ng sapat na kaalaman kung paano ito gamitin at preparasyon sa paggamit. Tatalakayin ko sa video na ito ang tamang paraan, kaya inanyayahan kita na tapusin ang video na ito dahil nakakatulong ito sa atin. Pangatlo, kapag binakunahan daw ang ibang manok ay dapat daw lahat isali. Hindi naman po necessary kung hindi kinakailangan. Usually kasi sa mga live vaccine gaya ng NCD ay good for 1,000 heads yun. Kung ang sisiw lang ang bakunahan mo at hindi ganon karami, ay isali mo na lang lahat ng mga manok mo, pati malalaki, dahil sayang kung itapon. Pero kung hindi lahat na bakunahan at that moment,
Wala pong masamang epekto yon sa mga hindi nasaling manok sa pagbabakuna. Pang-apat, kapag nagbabakuna ka daw, ay ikaw mismo ang nagdadala o magkakalat ng sakit sa sarili mong manukan. Mali na naman po mga boss. Ang bakuna ay hindi sakit. Tama po na ang bakuna ay hango sa aktwal na sakit, pero ito ay idinaan ng mga dalubhasa sa sayantipikong proseso para maging pangontra sa sakit at hindi ang bakuna mismo ang sakit. Huwag po kayong matakot magbakuna. Kailangan lang ay tamang paraan at tamang kaalaman, dahil ang totoo ay kapag mali ang pagbabakuna ay talagang delikado. May tamang mga preparasyon at timing sa bawat bakuna. Una, huwag magbakuna kung stressed at hindi malusog ang babakunahang manok. Huwag bakunahan ang may sakit. Huwag din bakunahan kung masyadong mainit ang panahon o umuulan. At kung galing sa biyahe ang manok dahil stress sila. Pangalawa, dapat po ay unahin ang mga mahihinang klase ng bakuna bago ang matapang na bakuna, lalo na sa mga sisiw. Halimbawa, B1B1 at Lasuta. Pareho sila pang NCD na baksin. Pero mas mahina ang B1B1 kesa sa Lasuta baksin. Dapat po ay mag B1B1 muna bago mag Lasuta. Ikatlo, bago at pagkatapos magbakuna ay magpainom tayo ng mga anti-stress na gamot o kaya ay probiotics para kondisyon sila sa panahon na tayo ay magbabakuna at pagkatapos ng bakuna. Ikaapat, bigyan ng panahon na makarecover ang manok sa unang bakuna bago bakunahan ng pangalawa. Mga 1 linggo ang pagitan ng bawat bakuna. Kung may napapansin na may mga nagkakasakit ay pwedeng ipagpaliban muna ang sunod na bakuna. Ikalima, alamin ang tamang paggamit ng bawat bakuna. Ang NCD B1B1 at NCD Lasuta at Gumboro ay pinapatak sa mata o sa ilong kahit anong edad. 1 patak ay sapat na. Ang Gumboro ay edad day old hanggang 4 na buwan lamang. Dahil hindi nagkakasakit ng Gumboro ang may edad na mga manok. 1 patak ay sapat na. Ang Foulpox vaccine naman o bulutong ay itinutusok sa wing web o lagayan ng wing band. Kahit may edad na, pero ang pinakabatang edad ay dapat hindi bababa sa 14 days o 2 weeks old. Kung ganitong sisiw pa, ay dapat 1 pang tusok lang ang itutusok sa wing web. Ika-6, kung ang ibabakuna ay killed vaccine gaya ng Mycoplasma, ay mas maganda ang resulta kung edad 21 days ang pinakabata, pero pwede din sa may edad na. Iturok ito sa ilalim ng balat sa may batok kung sisiw at pitso naman kung may edad na ang manok. Kung kuray sa vaccine naman ang ibabakuna, dapat edad 45 days ang pinakabatang manok. Pero pwede din ito sa may edad na. Ito ay iturok din gaya ng Mycoplasma. Kung killed NCD ang ibabakuna ay kagaya din ng ibang killed ang proseso. Sa edad na 21 days pataas ay tamang-tama ang pagbibigay nito. Tandaan natin na dapat ay hindi makalat ang pagbabakuna. At ang panghuli ay ang tamang pag-dispose ng tirang bakuna. Dahil hindi natin mauubos ang 1,000 dose kasi good for 1,000 heads yun. Karamihan kasi sa atin ay small scale racers lang.
Kailangan ma-dispose natin ng maayos ang sobra na live vaccine gaya ng Lasota, Gumboro, B1B1 at Paulfax. 3 oras lang kasi ang duration nila at hindi na magagamit. Hindi katulad ng ibang bakuna gaya ng Coryza, Mycoplasma o iba pang killed vaccine, pwede pa itago sa refrigerator ang tira. Sa pag-dispose, pwede tayong magpakulo ng tubig at ibuhos natin dun mismo sa ginagamit na bakuna. O di kaya ay sunugin lahat ng ginagamit sa pagbabakuna. Pwede naman din ibaon diretso, siguraduhin lang na malalim para hindi ito ma-expose. Marami ang uri ng bakuna na naaayon sa mga sakit ng manok, subalit iilan lamang ang available sa market. Kaya kung ano ang available na pwedeng bilhin, yun lang ang aking ginagamit. Ito nga pala ang vaccination program na sinusunod ko sa aking manukan. Akin po ito, hindi kailangan sundin dahil pwede kayo gumawa ng sa inyo, depende sa budget at availability ng mga bakuna. Gumboro, pagka day 1, B1B1 plus IB sa day 7, Lasota at day 14, Paulfax naman sa day 21, Mycoplasma sa day 28 at Coryza pagkasapit ng 45 days. Maraming salamat po sa panunood. Sana po ay may natutunan kayo from Kaido TV. God bless. Isa sa pinakatanyag at namamayagpag na lahi ng manok sa mundo ng free-range chicken racing ay ang Rhode Island Red. Ito ay isa sa uri ng tinatawag nila na heritage breed na manok. Ang kanyang pangalan ay hango sa kanyang pinanggalingan at ng kanyang kulay. Ang Rhode Island Red ay na-develop sa lugar ng Rhode Island doon sa amin sa Amerika. Mga late 19th century. Naging sikat ang Rhode Island Red dahil sa kakaiba nitong katangian na wala sa ibang mga manok na makikita natin sa Pilipinas. Kaya tinatangkilik ito ng maraming chicken racers na kagaya ko dahil syempre maganda itong pagkakakitaan at maganda din itong alagaan ng mga taong gustong magsisimula pa lamang dahil hindi ito mahirap alagaan. Tatalakayin natin sa content na ito ang iilan sa mga katangian na makikita natin sa Rhode Island Red. Layunin natin dito na mas kilalanin pa natin ang breed na ito at kung paano natin pagkakakitaan. Naisipan ko na gumawa ng content patungkol sa sikat na manok na ito dahil sa mga request ng iilan nating mga abangers. Maraming salamat po sa pagsuporta kahit bago pa lamang po ang aking channel. Inanyayahan ko po ang iba na suportahan ang channel na ito through subscribe. Gagawa po tayo ng mga content na magbibigay ng tips, kaalaman, instruction at information patungkol sa agri-ventures. Kaya bago pa kayo mag-skip, punta na tayo sa ating topic. Kilala ang Rhode Island Red na manok sa pagiging happy-go-lucky nila. Mas masaya silang tingnan kung nakakagala sa range area ng ating manukan kesa sa nakakonfine sila o nakakulong lang. Mahilig sila na kumain ng mga damo at iba't ibang klase ng mga insekto sa paligid, kaya nakakatipid tayo sa ating patukas sa kanila. Pwede din naman sila na nakakonfine lang sa mga kulungan, lalo na kung wala tayong masyadong space sa ating mga backyard. Flexible naman sila kahit saan, pwede.
Resilient din ang mga ito sa anumang weather condition, kaya hindi problema sa kanila ang pabago-bagong panahon dito sa atin. Sa ginaw o sa init ay kaya nilang mag-adjust at hindi sila madaling magkakasakit. Siguraduhin lang natin na may tuyong na area na mapagtataguan nila at masisilungan tuwing uulan o tuwing mainit. Gaya din ng ibang manok ay kinakapitan din sila ng mga external parasite at internal parasite, kaya kailangan din natin itong i-monitor. Para sa kaalaman ng marami ay may dalawang uri ng Rhode Island Red. Ito ay ang production strain at heritage strain. May pagkakaiba ang dalawa pagdating sa structure, size, color at egg production. Ang heritage strain ay kilala din ito sa tawag na shoe type dahil sa angking ganda at struktura ng katawan nila. At nagkakamanghang kulay nito na mas dark kumpara sa production strain. Di hamak na mas malaki din ang katawan nila pero hindi ganon ka-efficient pagdating sa egg production. 150 to 200 eggs per year ang estimated na kaya nilang ma-produce, which is hindi na masama. Ang production strain naman hindi ganon ka-dark red ang kulay pero pula pa rin ito. Kilala sila sa pagiging dual purpose breed, meaning pwede siya na pang meat type at egg layer. Pwede pang meat type dahil sa taglay nitong laki. Umaabot ito sa 3 hanggang 4 na kilogram o higit pa depende sa pag-aalaga. At sa ganda ng klase ng karne nila. Hindi man nila kayang pantayan ang karne ng mga native na manok natin, ay di hamak na mas masarap ang kanilang karne kumpara sa ibang mga manok. Prolific din sila pagdating sa itlog, kaya good for layer din ang mga ito. Kaya nilang mag-produce ng 250 hanggang 300 eggs per year bawat inahin. Light brown ang kulay ng itlog nila at medium to large naman ang size. Kaya nakakapag-produce ang mga RAR ng mas maraming itlog dahil bihira lamang sila na maglilimlim. Ito ang ilan sa mga gustong katangian na mga nag-aalaga nito dahil malaki ang potensyal pagdating sa kita. Paano ako kumita ng malaki sa aking pag-aalaga ng Rhode Island Red? Ano-ano ang aking strategiya pagdating sa market? Bago tayo mag-aalaga ng kahit anong hayop para pagkakakitaan, ay isipin muna natin kung paano natin ito mabenta pagdating ng panahon at sino-sino ang mga bibili dito. Pagdating sa pag-market natin sa Rhode Island Red ay hindi ito mahirap dahil sa ngayon ay mataas pa ang demand at hindi pa ganun karami ang supply, kaya hindi tayo mahihirapan dito. Marami ang ways para kikita tayo. Una, sa pagbibenta ng sisiw. Isa ito sa magandang paraan para kumita dito kasi medyo mahal pa ang presyo nito. Hindi gaya ng mga meat type na alaga natin ay kailangan pa ng tumimbang ng 1 kilo bago tayo kikita. Sa sisiw ng Rhode Island Red ay wala pa tayo masyadong nagagastos ay kumikita na tayo. At ang advantage pa dito habang nagkakaedad ang sisiw ay lumaki din ang value. Pangalawa, pagbenta ng mga fertile eggs. Pwede din natin pagkakakitaan ang ating mga fertile eggs sa ganitong strategiya ay instant ang kita. Kasi hindi na natin kailangan maghintay pa ng matagal na panahon. Kapag nakakaipon na tayo ng mga itlog, ay pwede na natin itong ibenta ng mas mahal na halaga kumpara sa table eggs. Siguraduhin lang natin na nakastahan ang ating mga inahin para ang mga itlog na naipon natin ay fertile para hindi tayo balikan ng nakabili. At kailangan hindi pa masyadong matagal na kaimbak. 1 week ang ipon ay pwede pa. Pangatlo, table eggs. Kapag may mga inahin tayo na hindi nakastahan, ay pwede natin na ibenta ang mga itlog nila for table eggs. Yun nga lang, hindi ganun kamahal ang presyo,
pero okay na din pambili ng feeds. Kailangan lang talaga ng diskarte at tamang kaalaman para kikita tayo sa larangan na ito. Maraming salamat po sa panunood. Sana po ay may natutunan kayo sa episode na ito. Maaari po kayo na mag-comment kung may katanungan po kayo o kaya ay kung nagustuhan ninyo ang content na ito. Pwede din kayo na mag-request ng content na gusto ninyong pag-uusapan. Hanggang sa muli po, Kaido TV. God bless. Naglalakihang manok, yan ang tumilaok sa Facebook kamakailan at maraming napawaw. Kung bakit, silipin muna natin to. Kaya naman, ngayong umaga po ay sasamahan tayo ng may alaga sa kanila. Walang iba kundi si Sir Kaido Dalahay. Sir? Mayong adlaw sa tanan, no? So guys, si Kaido Dalahay, hilig na ko nagabuhi ko, muna ko siyang happy na dati ang akong ginabuhi ng ordinary lang manok, mga native, pero makadugay, pagdagan sa panahon, nakita ko mga lain-lain nga mga breed, nakita ko mga imported breeds nga nahiligan ako, interest ko. So, mo to nga time nga nakasugod ko. Sugod ko ani nga mga breed, mga rare breed. Tawag man siya ang rare breed. So, saan lang man niya sa to ang katuwapan, saan lang man ni. Sugod ko ani mga way back 2019 lang. Sugod ko ani. Sir Calda, ano ba yung kaibahan ng pag-aalaga ng giant chicken kumpara sa pakarniwan na inaalaga ang mga commercial chicken, o yung mga manok na binebenta sa mga palengke? Actually, dili man siya yung naikalainan sa pagbuhi sa uban na mga manok, pare-pareha lang man ang ilahang pagkatiman sa ilahang. Ang importante lang yun nga limpyo ang atong palibot, ang atong mga kulungan, limpyo sad kay kanina man siya manok at manunon po siya kay prone siya sa mga sakit. Wala man siguro wala naapektuhan sa pandemic, sir, no, kay tanan man siguro affected. Pero kahit pa paano, sustainable raman dyan po ng ilahang kuhan. Ang kama nila kay kung every time na maka-hatch ko, paman siyang paano na pong ginapay itong pagkaon nila. Daghan ko mga breed nga ginaatiman na ako'y mga Rhode Island Red, naay mga Bird Rock, na ako'y Duck Strolorp. So, mo na siya kung pinakaganahan kay unique siya, dagko kayo niya, na ako'y bidyas ba, kama, kanang mga naay balahibo sa ganahan kaya dagko kung kayo mo pud ni siya ang nag-viral sa social media. Kaning naasa ko karon is kaya niya 5 kilos pataas, pero dili siya advisable kung usa ka breeder. Dili siya advisable na padakon jud pag buhaton og mayo kay once na i-breed nimo siya ang babae luoy kay matugan mo ang babae. So ang among ginahimo diet yung namo siya. Kani magud siya nga manok is okay lang siya ba kung padagandaga i-range nimo siya. Pwede ra po siya nga kanang ikulong lang. Okay ra po na sa dalang kulong. So, diri sa akong area, dili kay kun nako na sila ginabuhian. Kay gamay ra mo dong area niya. Nga po mga hayop nga indap nasa palibot. Ang ginahimo, kulong lang gid siya. Sa uban ako nga manok, good for i-clear gid siya niya, meat type. Pero kani siya sa pagkakaron, ang purpose mo na nag-create na siya nga mga breed or meat type mo siya kay dagko. Pero as of now manggod, dili pa siya suitable for meat type kay mahal pa manggod kayo ang karne. So kinsa may ganahan o padako ka gingunan ni baligya ni mo kinilo, dili man siguro siya suitable. So sa pagkakaron, mahulog siya og ornamental nga breed mo siya. Sir Kaido, si Chipo ito, mahirap po ba mag-alaga at magastos ba yung mga ganito kalaking breeds? Hindi na siya mawala no nga naadyoy lisod nga part sa pagbuhi og mga manok no kanang panahon nga ma-stress sila, panahon nga magsakit sila, na mao na siya yung mga lisod no kay
Una-una, imong manok, luoy, nya sa gasto pod no, makapalit ka og daghan yung mga medisina para sa ilaha. Mao na siya lisod na part. Ug kanang sa panahon pod nga kanang magulan-ulan, ug kanang init kayo, sa maron init kayo ang panahon. Naagi mga pipila nga mamatay gyud. Inspired ko buhian kay una-una hilig yun ako ang magbuhi, no? Ganahan ko magbuhi og mga manok, maka nanggikan ka sa trabaho. Dili man sa inline sa kuan trabaho, pero nanggikan ka sa imong trabaho, kaya pagbuhi nimo, murag makita nimo ang imong mga alaga bang healthy kay sila, murag malipayon kay sila, murag malipay na lang ka magtan-aw, so sikapoy imong trabaho, no? Malipay ka magtan-aw sa mga alaga nga nidagko sila, indot yun siya talawon. Pag abot sa gasto yun siya yun. Kaya siyempre mapalit mga feeds, mapalit mga vitamins, magbuhat mga kulungan. Sa labi na kung magsugod pa ka, no, naagyo diya ang gasto kay unang-una pagbuhat ng mga kulungan, kinanglan. Man yun, maayo ang ilahang kulungan para hindi sila makamatay. Palit ka ani nga bread, mahal lang din siya nga bread. So, naagyo ang gasto, no. Pag abot sa pagkaon nila, everyday na sila makaon. No, kadadlaw ka mo magawas yung ka og kwarta niya sa abot sa mga vitamin, vaccine, ilang tambal, na may panahon nga magsakit sila, so kinahanglan din siya nga gastuhan. Kung katong mga tao nga ganahan gusto mo buhian una-una sa ninyo nga ganahan mo. Una-una ganahan din mo sa pagbuhian kay dili man pwede nga tungod kay ganahan mo tan-aw sa ilaha, kasi dili mo ganahan magbuhi og manok, buhi na lang pud diretso, no. Una-una kinahanglan ganahan jud ka nga magbuhi og mga manok nya. Kinahanglan pod nga kabalo jud ta. Kung ganahan na ta magbuhi og manok, kinahanglan kabalo ta unsaon sila pag-atiman. Mao din na siya pinaka number 1 nga basics, kabalo ta unsaon nga unsaon sila pag-atiman unya. Dapat kung magbuhi po ka limpyo gud ang imong mga kulungan. Limpyo ang imong kulungan, ang imong palibot, limpyo pod para dili jud sila malikay jud sila sa sakit, no. Sa mga gusto nga mabuhian no, kung nangita mo ingon ani nga mga breed, i-message lang ko ninyo sa ko ang Facebook page sa Heritage Chicken Backyard Poultry Davao. Nya na po ko YouTube channel, no. Malihog na lang po ko og subscribe pag open na sa nga YouTube channel, Kaido TV, no. CAIDO nya TV. Pwede mo subscribe dyan, makita mo dyan mga tips kung saan pagbuhi, kung saan pagbaksin, kung saan pagtambal sa mga sakit sa ngani nga mga breed, no. Pwede na ito na siya tanawon, napo mga tips yatag diya. Ipanaila po na ako mga manok. So kinakatay din ho yan, kinakain din. Masarap din niya iluto. Masarap sir, pero medyo mapait kasi mahal Okay, bale, pagka magluluto ako, gagawin ko dyan, luto aros kaido. No. Aros kaldo pala. Ay, salamat Sir Kaido, sa Papaitang inyong manok. panahon. Pwede. Pwede, makasarap yung papaitan. Salamat po, Sir Kaido, sa inyong panahon. Thank you. Ako dahil si Kaido Dalahay sa ipasikat mo, pet mo. Hello mga ka-agri, magandang umaga po sa inyong lahat. Di-off muna tayo ngayon sa pagmamanok at pupunta tayo sa pangusan na binabantayan ng aking kaibigan. Titingnan natin kung paano nila inaalagaan ang kanilang mga bangus, kung paano pinapakain at alamin natin mga ka-agri kung paano inaalagaan ang mga bangus. At halina kayo at samahan nyo kami.
Ito na, malapit na tayo mga ka-agri, malapit na tayo makarating sa bangusan na binabantayan ng ating kaibigan. Rex! Andito na tayo mga ka-agri. Nakarating na tayo sa cage. Ayan siya, nagpapakain. Nagpapakain siya ng mga bangus. Ayan. Lapitan natin. Hello mga ka-agri. Ayan o. Ayan ang ating ayan ang mga bangus. Sila ganito po? 93. Alam nyo ba mga ka-agri na nasa loob ng pen na yan is 23,000 heads na bangus andyan sa loob. 23,000 na bangus ang nasa loob mga ka-agri. Ito ay ilan dalawang buwan pa lamang ito mga ka-agri at uubos na ng 12 sako ng kids. 12 sako ng feeds ang mauubos nila kada araw. 12 sakong feeds ang mauubos. Nasa 23,000 heads na bangus ito mga ka-agri. Isang butas lang. Ang loob ng isang butas is 23,000 heads. Ito nga pala yung kaibigan ko na caretaker ko, ang feeder ng bangus na nag-aalaga. Ang gwapo-gwapo niya, di ba? Apa yung sige pa ako sa mo pa di sa tao. Mira ba? Ay, Nakay tulo ko po ko pinahuli. Ang iya pa sa kanila. ayan mga ka-agri, ang gandang-gandang tignan ng mga bangus. Ang saya-sayang tignan ng mga bangus na pinapakain. Ito ni ko piso kayo dito ako dito. Parang manok lang. Parang manok lang mga ka-agri. Karang imong manok mo kinakabulan mo na. Tuwid na nakanandag ko kayo. Di ba karang hindi kinakuan yun. Hindi ba karang inig ka. Hindi ka sa piso. Mabayong na siya. Upat. Pareha ra gyapon na sa kanang mga sunoy kanang mga Ay, sabong ba? babay. Oo. Ah, Ang hamtong ana 6 months gyapon. aham to. Grabe no? Pero nagam na pakatin no? Okay. Lilipat tayo sa kabila mga ka-agri. Mas marami ang bangus na makikita natin doon. Ang laman ng isang butas doon is 30,000 heads na bangus ang makikita natin doon. Halina na kayo at tingnan natin. Ito na ang itong butas na ito mga ka-agri is ang laman ng butas niyan is 30,000 heads na bangus. Pero medyo maliliit pa ang mga bangus diyan. Kaya hindi pa gaano malaki ang mga bangus na nandiyan. Bueno mga ka-agri, ito na yung butas na ang laman ng butas na ito ay 30,000 heads na bangus ang laman ng butas na ito. Medyo marami-rami ang nasa loob. Medyo marami-rami ang bangus na nasa loob ito mga ka-agri. Ang ganda-ganda pagmasdan nila mga ka-agri. Ito
Ito yung kaibigan ko mga ka-agri na nag-aalagang feeder dito mga ka-agri. Gwapong tao. Hindi ko sa hukog. Ito mo din sa no? Sobratong kawayan niya, mga gisi ng kuha na to. Ganahan na rin. Tuyar man siya. Wala na pud ni kuan ni. Wala na pud ni drum ni. Wala na. Mga din sa kanya, mamatay lang ang feeder na din ko. Ini nakapagyapon. Napakasulit ng kanilang lalagyan ng kanilang bangus mga ka-agri. Sabi ng feeder, mamatay na lang daw ang feeder. Ang cage ka pa. ang cage ng bangus buhay pa rin. Napakasulit. Di pa rin sa kawayan. Kay kawayan, yung sinasangkot. Dati kasi ang ginagamit nila dito ay mga kawayan. Pero ayon sa kanila mahirap daw ang maintenance kapag kawayan. Kamahal ba? Parating nagpapalit at mahal na din ang kawayan. Kaya pinalitan nila ng ganitong klaseng cage. Tingnan nyo mga ka-agri. Napakasulid. Kahit babagyuhin, hindi basta-basta masisira. Mamamatay na lang daw ang feeder. Ang cage. Buhay pa rin. Tingnan nyo mga ka-agri oh. Ang dami-daming bangus. Nasa 30,000 heads na bangus ang nasa loob mga ka-agri. Napakadami. Dili na kayo sa kisaw na pag busog na. Ano yung pinag-builder ko? Wala boiler. Kung mabusog ng boiler, di ba? Magpakikilig na. Pag pangiti, balik ako. Morya po na sila pa no? Oo. Pero kuan na yun minutes na yun yung bangos yun. Kaya wala kay kuan ba? Wala baho ba? Oo. Yan nindot po sa dagat yun yung bangos no? Yung nagdala sa punong. Masod. Yung sa punong, bang lapok man. Sino ba na? Bang lapok yun ba? Kaya ito po sa ginisang sa una. Ito. Kanisa yun. Diri wala. Dili. Yung gaya kong kuhan diri. Kanid, 2 months old, mga pila ka sako mahortan ni sa kadlaw. Sa dua ka sa Kaning 30,000 nga one head. dua ka bula sa Kaya sa kadlaw kaning karon nga edad nila. Kani, kaya po ni 11. 11 gyapon. Kato dusi itong isa. Kung man to, una man to. Magbuang man to ano. Ito mga ka-agri, 30,000 heads. Uubos ng 11 sako isang araw. Napakasimple lang ng trabaho ng aking kaibigan. Tingnan nyo mga ka-agri. Nagpapakain lang ng bangus. Yan o. Simple lang pero Simple lang tignan. karak. Pero alam nyo lang, napakahirap ng trabaho na to. Nakakapagod din. Tama na kung Pero nakakawala ng stress. karang atino odoy. Nakakawala ng stress ang kanyang trabaho. Tingnan yung mukha niya, walang stress. Walang stress. Walang Wala asawa. stress kasi napupuno na ng stress. Tama ni bana, kay mo ni bana. Tanak ko dito. Babaw. Patuyok para. Ang uban, kainanin na po, di kawayan, kaya po na uban, no? Kawayan pa na may mga payag dito. Kaya po. Pusod ka karpilari ba? Hmm? Ako ka karpilari yung ko magpaseroan. Alay. Ito yung Sigal Beach Resort. Diyan banda yung Sigal Beach Resort. Malapit lang siya sa aming bahay. Ang bahay namin ay nandyan banda. Diyan naman yung coastal road na pinapagawa ng ating Pangulo. Malapit na yung madaanan mga
By next year siguro pwede na yun. Coastal roads. Mabahulan naman ah. Kalinisan ng kapaligiran, mga kulungan, wastong pag-aalaga at pagbabakuna ang tamang paraan para maiwasan ang matinding sakit ng ating mga alagang manok. Ngunit kahit gaano natin kaingat sa ating mga alaga ay hindi maiiwasan na may magkakasakit. Kahit gaano kalinis ang ating paligid at ang ating mga kulungan. Hindi rin garantiya na kapag vaccinated ang ating mga alaga ay hindi na ito magkakasakit. Kadalasan na dahilan ng pinagmulan ng sakit ay maruming kapaligiran, maruming kulungan, panis na pagkain o maruming tubig at mga lamok. Maging ang biglaang pagbabago ng klima, lalo na kung sobrang init ng panahon at bigla na lang umulan. Kaya hindi nakapagtataka na may iilan sa ating mga alaga na biglang magkakasakit, lalong-lalo na sa ating mga sisiw, dahil mahina pa ang kanilang immune system. Welcome ulit kay Do TV. Gumagawa po ako ng content na nagbibigay kaalaman patungkol sa manok. Everything manok. Kung kayo po ay mahilig mag-alaga ng manok o gustong matuto kung paano sila alagaan,
inanyayahan ko po kayo na mag-subscribe sa aking channel, Kaido TV. Kung nagustuhan ninyo ang content na ginawa ko, ay pakilike na lang po at i-share natin sa iba. At kung may katanungan po kayo, pwede kayong mag-comment sa baba. Kung may request po kayo na gusto nyong i-topic, welcome po ang lahat at pag-uusapan natin yan sa channel na ito. Importante na ma-identify natin ang sakit ng ating manok para malaman natin kung ano ang tamang gamot na ating maibigay sa kanila. Dahil sayang ang pera at panahon natin kung maling gamot ang ating mabili at posible itong ikamatay ng ating mga alaga. Ano nga ba ang dapat gawin sa ating mga alaga kung may magkakasakit? Paano malalaman kung ano ang sakit nila at ano ang tamang gamot para sa sakit nila? Sa video na ito ay ibabahagi ko ang aking pamamaraan at kaalaman kung paano ko ginagamot ang aking mga alaga na may mga sakit at kung ano ang tamang igamot sa mga sakit nila. Sana po ay makatulong ito sa inyo at mariing tapusin lamang po natin para malaman natin ang paraan kung paano malaman kung ano ang uri ng sakit ang dumapo at akmang gamot para sa kanila. Respiratory problem. Nagdudulot ito ng sipon, halak at pisik. Ito ang kadalasang sakit sa ating mga manok dala ng pabago-bagong panahon. Kung may mapapansin tayo sa ating mga alaga na may ganitong sakit, kailangan na ihiwalay na muna para hindi makapanghawa sa iba. Bigyan natin ng akmang gamot gaya ng mga antibiotic na mabibili sa ating mga suking tindahan. Sa respiratory infections, ang kailangan natin ay yung mga gamot na ang tunog ay silin, gaya ng amoxicillin, penicillin, ampicillin, o yung mga tunog ay sin, gaya ng erythromycin, gentamicin, lincomycin. Gamot din dito ang mga tunog na pinicol, gaya ng chloramphenicol, fluorphenicol, at yung mga tunog na cyclin, gaya ng chlortetracycline, oxytetracycline, doxycycline. Paghalak naman, ugaliin ang pagdidiklag sa kanila. Napakalaking tulong ito sa ating mga alaga dahil hindi sila marunong suminga. Kapag matamlay ang manok, lalo na ang mga sisiw, ay tignan natin kung may sipon, pisik, halak, mycoplasma o coryza. Kung ni isa nitong mga nabanggit ko ay wala, tiyak na intestinal or digestive ang problema. Maaaring nakakain sila ng dumi o nakainom ng maruming tubig o baka naman ang kulungan ay marumi. Sa ganitong uri ng sakit ay hindi epektibo ang mga gamot na pang-respiratory infection. Ang gamot dito ay yung mga gamot na may sulfa. Ugaliing hiwalay na muna ang mga manok na infected o may mga sakit para hindi na ito makapanghawa sa iba. Kadalasan basa ang ipot kapag hindi normal. Ang kulay ay purong puti, purong dilaw, may kasamang dugo, purong brown. Ibig sabihin, may problema sila sa intestine o bituka nila dahil nakakain sila ng madumi, luma at panis na patuka. Nakainom sila ng maduming tubig, yung range at kulungan or area na pinaglalagyan sa kanila ay madumi. Kaya lagi nating linisin para makaiwas tayo sa ganitong problema. Pwede naman magamot ito ng mga sulfa-based na gamot, gaya ng Pyrestat, Tipox, Baxidil, ESB3, Doxilac, Axilin, at iba pa, basta sulfa ang nakalagay sa pakete. Kapag powder ay halo sa tubig para sa mga sisiw at tablet naman para sa mga malalaki na.
3 to 5 days ang gamutan, maging sisiw man o malaki na. Kapag ipot naman ay basa, maraming green at may puti at basa, dalawa ang maaaring dahilan. Maaaring kagat ng lamok o malaria o fowl cholera. Kung malaria, bigyan ng Ornestat or Pyrestat 3 to 5 days ihalo sa tubig. Malalaman natin kung fowl cholera ang tumama kapag may kasamang discharge na lumalabas sa ilong at bunganga, naglalaway, nakataas ang balahibo, mainit ang katawan, bigyan ng antibiotic na injectable or oral intake. Kaya lagi nating i-check ang mga manok natin, sisiw man yan or malalaki na. Kadalasan basa na ipot ang problema. Para hindi lumala, pwede tayong mag-maintenance ng mga sulfa na gamot kada buwan or prevention. Bigay lang tayo kung powder ihalo sa tubig, kaya lagi nating i-check ang mga manok. Importante malinis na area, pakainan at inuman, di nakakain ng lumang patuka, kaya lagi nating i-check ang alaga natin. Kung malamok, linisin at itapon ang mga pwedeng itlugan ng lamok na nakastock ng mga tubig or stagnant water para di itlugan ng lamok. Pwede din maglagay tayo sa manukan ng mga mosquito repellent. Laging magpurga at bacterial flushing kada buwan. Mag-disinfect tayo sa manukan natin. Monitor natin parati ang mga alaga natin kasi namumuhunan tayo dito at para di masayang ang invest natin. Mga konting problema lamang ito pero mahalaga. Once na lumala ang sakit, baka hindi natin mapakinabangan sila. Laging tandaan, health is always wealth. Maraming salamat po sa inyong panunood. From Kaido TV. God bless.
Mine. It's mine. It's mine. Ika ay tampa. 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 Ayaw! No. No ba?